Hola, good morning! Mula dito sa Malaga, Espanya. Ito yung pangalawang araw namin dito sa Malaga. At ang agenda namin for today is shopping. May pupuntahan kasi kaming lugar na shopping area dito sa Malaga na sobrang sikat. So, pupuntahan namin yon, pero first, kailangan muna namin mag-almusal. So, first stop namin ay dito sa Branch 8. Nakita ko kasi ito sa TikTok, and according dun sa mga reviews na nabasa ko, worth it kumain dito kasi karamihan sa mga reviews ay coming from turista. Yes, kasi itong area kung saan kami naka-check-in ay nasa sentro pala kami. Nung umpisa, hindi ko alam na nasa sentro kami, pero habang namamasyal kami, nalaman ko na nasa sentro pala kami, kaya medyo mahal yung nakuha naming accommodation. Plus, sulit talaga siya kasi marami kang pwedeng puntahan dito sa sentro. And balik tayo dito sa Branch 8, so napakaganda ng mga reviews na nabasa ko, kaya dito kami kumain at walking distance lang siya mula sa accommodation hotel namin. And mostly sa mga reviews na nabasa ko, according sa mga turistas na nakarating na dito, sulit daw talaga dito. Worth it kumain dito, lalo na sa umaga. Kasi they serve heavy breakfast. Kasi alam nyo naman, di ba, kapag ganitong turista mode tayo, ang priority natin ay kumain sa umaga kasi lagi tayong nawawala sa isip natin yung kumain ulit. Kasi nawiwili tayong mamasyal at mag-shopping. Although after namin kumain, almusal lang yon, pero pricey talaga yung binayaran namin. Yung total bill namin at the end, after namin ng breakfast, medyo mahal talaga. Hindi siya ganun kamura, pero para sa akin sulit naman. Pero i-reveal ko yung bill namin sa next vlog kung saan nakafocus lang tayo sa Branch 8. After breakfast, nilakad namin papuntang train station ng Cercañas kasi dun kami sasakay. Sa Cercañas station kami sumakay papuntang Plaza Mayor. Yung pupuntahan kasi namin ay famous shopping area dito sa Malaga. Napuntahan talaga siya ng mga turista. Kaya hindi pwedeng hindi namin siya puntahan ngayon. Mula sa sentro kung saan kami nanggaling papunta dito sa Plaza Mayor, inabot kami ng 15 minutes. Medyo malayo siya mula sa sentro, pero dahil mabilis yung tren ng Cercañas, kaya 15 minutes lang ang inabot namin. Ayan, ito na siya, yung Plaza Mayor. Pipicturean mo ako dyan. Ganon to, no? Yan, dyan. Kunin mo yung buong Plaza Mayor, ah. If you're looking for a place in Malaga where you can shop, eat, relax, and enjoy a little bit of everything, Plaza Mayor is definitely worth visiting. Ang Plaza Mayor dito sa Malaga ay isang open-air shopping and leisure complex na parang mini holiday village ang vibe. May iba't ibang shops, restaurants, cafes, cinema, at maraming places where you can simply walk around and enjoy the atmosphere. Plus, very convenient siyang puntahan dahil may Plaza Mayor train station. So, madaling pumunta from Malaga Centro via the Cercañas train. Easy travel din kasi from Malaga Centro, inabot lang kami ng around 15 to 20 minutes by Cercañas train. For me, perfect siya if gusto mong mag-shopping after sightseeing, mag-food trip, or simply mag-relax and enjoy a different side of Malaga. While strolling around, isa sa mga bagay na napansin ko, ang dalas naming makarinig ng airplanes. That's because Plaza Mayor is located very close to Malaga Airport. So, every now and then, may maririnig at minsan, makikita kayong airplane na dumadaan overhead. First store naming pinuntahan ay etong Coach. Kasi bala ko talagang bilhin itong Coach Mini Row 1, pero nagdalawang isip akong bilhin. So bala ko, balikan ko na lang siya. Kaya ang ending, yung mag-ama ko lang ang may binili sa Coach. Next stop naming pinuntahan ay etong Hawkers. Dito ako talaga may nabili. Ano daw?
Hindi pa ako gutom eh. Balik tayo doon. O balik tayo doon. Ano ba yan? Kain na. Ah. Hindi pa natin naikot doon eh. Carolina Herrera mo dito. Ito ay Carolina Herrera. Ito Forla. Ay sa Forla may maganda rin dyan. Ito, alam yung Portland. Dito muna tayo Carolina. Ay hindi pa tayo galing dito. Ayoko, wala akong nakikitang bag. Forla lang, Forla. Oh, important. NFC niya. Isang card. Nagpunta rin ako dito sa Karl Lagerfeld kasi wala pa akong ganitong bag. So, binalikan ko siya kasi nadaanan namin ito after ng Coach. Pero, bala ko na siya talagang bilhin kaya bumalik ako dito. Pero, yung binalikan ko parang ayaw ko na siyang bilhin. Hindi ko alam kung bakit. Ako lang ba yung ganon o meron din ditong ganon na kapag binalikan na, biglang nawawala na ng ganang bilhin. Hindi ko alam pero ganon ako talaga. Yung tipong gustong-gusto mo siya tapos yung binalikan mo na, biglang ayaw mo na siyang bilhin kasi parang hindi mo na gusto, ganun. Sa sobrang laki nitong lugar, nalilito talaga kami. So yung next stop na pinuntahan namin ay etong Basketball Emotion. Tindahan siya ng mga sapatos o ng mga sports goods. So ito yung part ng outlet na hindi mga kamahalan yung tinda. Pero dito sa Basketball Emotion, naka-retail price pa rin siya. Ilan-ilan lang talaga yung naka-sale dito sa Basketball Emotion. Yun nga, after noon may nagustuhan yung aming anak na Jordan. Gutom ka na ba? Hindi pa rin ako eh. Ang hibigat kasi nung kinain natin kanina. Sulit yung binayad natin. Next stop namin ay dito naman sa Sprinter. So dito nakabili na si husband ng shoes. And then si Iho naman nakabili ng shorts and ilang damit yata. At ako wala pa rin akong nabibili maliban dun sa salamin. Antay ko kayo dun sa may bench. Marami ka nang nabili. Ano yan? Sige, pasok tayo first ka. Tara. Uy, uso yung mga ganitong jacket. After namin sa Bershka, wala pa rin akong nagustuhan at wala pa rin akong nabili. Akala ko talaga uuwi ako ng ang bitbit ko lang o ang nabili ko lang ay yung salamin. Pero nadaanan namin itong toss at may nagustuhan ako kaya ayan, uuwi akong may bitbit. Bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at huwag mo kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is Gadang Pilipinas sa Espanya, sharing life, one story at a time. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego!